So, okay, hello Mr. Casper. Anong nag-udyok naman sa'yo para simulan natin pumunta dito sa counseling session na ito? May nakapagsabi po kasi sa akin na maaaring makatulong ang therapy na to sa pagkawala ng ilang kong bisyo tulad ng pag-inom. Ano ang mga goal mo? Bakit nga ba gusto mo ding mawala yung mga bisyo mo? Dahil ano mga sanay nito? Ang mga naging sanhi po nito ay kadalasan po kasi ako ay madaling mayakag ng mga kaibigan ko. Madaling hindi lang akong sumunod. And nung una nga po ay medyo hindi umayaw pa ako tumatanggi. Pero nagsunod-sunod po yun and yun na nga po, simula ko pong kaadikan yung pag-iinom. So, parang gusto mong mangyari ay dahil nga para din sa iyo to, ang gusto mong mangyari ay matigil yung bisyo mo para din sa ikabubuti mo. Ano ba yung mga naidulot sa iyo nito? Palagi po akong nalilate sa trabaho. Lagi pong pinapagalitan ng mga magulang ko. Saka medyo nakaka-affect na rin po ito sa kalusugan ko. So, mas mabuti siguro gawin natin ganito ang nangyayari sa first session natin na ito. Una ay identify natin o alamin natin kung bakit nga ba nagkaganito at paano lumala yung behavior mo, yung ginagawa mo at paano ka naging addict sa pag-alcohol. At sunod yung mga nakakasakop sa'yo. Kung halimbawa yung mga kaibigan mo, sabi mo na sila ay halos lagi kong nilayakan sa pag-iinom hanggang sa dire-diretso at inaadikan mo na ito. Kailangan mong tanggalin yung mga bagay na siguro ay pero hindi naman bigla-bigla ang tatanggalin mo. Unti-unti mo siyang tatanggalin dahil nga per session pa lang natin to at hindi pa naman natin sasabi at naghahanap tayo ng may room lagi para sa improvement naman. Dahil nakaka-apekto na dito sa trabaho mo, sa magulang mo, kailangan mo talagang ayusin at tanggalin yung mga bagay na ito dahil nga sa maaari na itong makasama talaga sa iyo. Ayun. Ano pa bang mga mga yung bukod pa sa mga kaibigan mo, ano pa sa tingin mo ang tutulot sa iyo kung bakit na addict yung sa naging addict na patuloy ang pag-iinom mo? Siguro po dahil rin sa stress sa trabaho. Kaya sa tingin ko po ay nakakatulong yung alak para malesen yung stress na nararamdaman ko, which is hindi po effective siya pang tanggal ng stress, lalo pong lumala. Ayun na nga. Kaya yun na nga yung kaya mas mabuting unti-unti mo bigyan yung sarili mo ng time na imbes na mag-inom ka, i-direct mo yung sarili mo sa ibang bagay. Kunyari sa gabi, may ginagawa ka, kung sa oras na yan ay nag-iinom ka na, gawin mo ay maaari mo palang gawin yung mga bagay na makakatulong sa'yo. Halimbawa, kung sa stress ka sa trabaho, pwede ka namang i-direct mo yung sarili mo na kunyari makikinig ka ng music, magbasa ka ng libro, yung mga mas makakapagpakalma sa'yo. Yung sunod naman, kung pwede ay, di ba sabi mo, nabanggit mo ka kanina na pinapagalitan ka din ng magulang mo, magkaroon ka ng time para sa kanilang makipag-usap. Hindi naman sa totally yung mag-i-engage ka nung parang magiging awkward. Yung
tipong para lang ma-film ulit. Tapos, unti-unti, dire-diretsong pagkakaroon ng progress, kumbaga. Kasi hindi naman ito biglaan. Kasi nga, hindi naman mabilis baguhin yung mga ganyang behavior kasi nga masyadong mabigat yan sa buhay ng tao. Yan. So, kung sakali sa pagbalik mo magkakaroon tayo ng assessment ng mga ginawa mo, at kung sa tingin mo may mga pagbabago at nakatulong yung mga sinuggest ko na maaari mong gawin, ay mas maganda dahil may improvement ang magiging next session natin. Kaya yun lang muna sa ating unang session. Ano yun? Yeah, tatry ko po yung mga sinabi niya sa akin. Kasi nga hindi naman natin kailangan biglayin ng sarili mo kasi nga behavior yan. Medyo may katagalan pero may Mabuswasan ko na lang. Oo. So, maganda. Okay. Magandang hapon at salamat sa pagpunta mo sa session natin. Salamat din po.